Fans ng Kathden mas lalong dumadami. Nakakaiyak itong ginawa ni Alden mga kasambrers at pinost ha. Yan at marami pang items mga kasambrers sa vlog na ito. Unahin natin tong update ha. Nagkaroon pala sila na ng advanced birthday celebration kahapon para kay Mama Ten. Tapos birthday celebration na rin ni Alden belated mga kasambreros dun sa A-team na nakasama din kahapon sina Nate Gonzaga of course na part ng ating dito items din po kagabi. So tapos yun, enjoy. Tapos may pa-cake of course ang A-team para kay Alden. Kulit-kulitan. So ito yung mga random photos and videos mga kasambreros na kuha nga doon sa kanilang mini celebration or late celebration mga kasambreros kahapon. So andito si Alden. So naka-cap a low. May sa cap si Alden and napansin dito ng mga fans ay lumiit yung katawan ni Alden. So talagang sila nagbabawas siya mga kasambreros. So less sweets na ha Alden. Yung mga masyado matamis kasi minsan yung mga si Mama Ten, 'di ba? Meron siyang business na pastries. So yun, baka parating matatamis yung kinakain ni Pops Alden. Artificial sweeteners pa naman kasi marami sa mga cakes, mga pastries, mga chocolates and so on. So may sweet tooth din kasi ito si Alden kasi kapareho sila ni Ma'am Catherine mga kasambreros na merong sweet tooth. So pero sana bawas-bawas na ng matatamis si Alden, maging sweet lang siya sa pag-ibig. Pero hindi sa mga pagkain kasi yun nga nung pa-check up siya ay tayo po ay medyo nag-worry mga kasambreros, pero hoping that he's okay. So dito si Mama Ten, hindi ko lang sure kung kailan si Mama Ten. Si Donnie kasi is February 10 yung kanyang may mga 10 si Donnie naman ay February 10 pero wala pang ganap si Donato. Ubusin muna natin itong update ni Sir Alden. So yun yung clear braces niya na bagong post mga customers, hindi ko to nasama sa mga previous items natin. So dito ay sabi niya dito ay hi everyone, eating and drinking is spilling the tea about special and clear braces. So parang fast talk ito mga kasambreros smile confessions ni Alden. So pinapili siya rom-com or drama. Sabi niya drama. Sabi red carpet look or casual look. Sabi ang pogi ni Alden dito, iba yung hairstyle niya dito. Casual look yung sabi niya dito. Always down. Coffee or tea? Sabi niya me. Coffee. Milig sa kape si Alden din kagaya natin. Hosting or acting? Acting, sabi niya. Metal braces or clear braces? Sabi niya clear braces of course. Selfies or goofies? Sabi niya goofies. Worth it or wasted? Worth it. Sabi niya ganun. Pogi ni Alden dito sa kanilang shoot sa clear braces. Mga kasos. Parang nag-iba yung kanyang pinahawi ng kanyang buhok. Napansin ko talaga. Investment or expense? Investment of course. Would you recommend special one? Of course. Sabi niya ganun. One word to describe special one. Sabi niya effortless. Sabi niya, thank you for joining me if you have a busy lifestyle, crooked teeth, may mga gaps in between, and you're not sure if aligners can fix it. Special and clear braces can treat more cases than you think. So, take your first step for your perfect smile and choose special line. Sabi niya ganun. So, mamaya play ko ito mga kasmesa para appreciate nyo rin po, yung special and clear braces mga kasmesa. Tapos ito, mga kuha pa ito ng naka-ano kasi siya naka-mute, walang nakalagay mga kasambreros na parang back part siya ng birthday nga celebration kahapon ng A-team ni Alden mga kasambreros. So ang kulit na basta tapos si Mama Ten sa last din po mga kasambreros ay nag-blow din po ng candle mga kasambreros. So January si Alden, Feb si Mama Ten mga kasambreros. Tapos another update
Yung ano, yung A-Team din ni Alden kahapon nag-post, no? Ng yung character nga ni Alden sa Big Tiger, John Lynch, no? So, pero ito pa yata yung ano parang behind the scene ito ng isa sa mga eksena nila, no? Sa Big Tiger, mga kasembreros. So, inaabangan ko rin kung kailan yung pagpapalabas ito sa sinihan, grabe no, ang busy ni Alden. Di ko alam kung paano niya paano niya to gagawin. May love siargao pa siya. May alam ko Stars on the Floor siguro. Dito Stars on the Floor siguro ay malapit na rin sila matapos mag-shoot. Tapos yung Love Siargao siguro yung next niya. Tapos yung yung IME na Wonderful Moments nila, mga kasama, na wala akong nahanap na dito na scoop. Try ko mamaya kasi ako po nag-voice over ng January 7, no? Saturday ng gabi, mga kasembreros. Tapos ini-edit ko lang siya at saka nire-ready pagka umaga. So pero yun, try ko mangalap, no, today ng mga ng mga updates about IME Music Festival kasi 7 and 8 sabi, mga kasembreros. So yun, talagang aabangan din natin. So abangan nyo po, mga kasembreros, ha. Tapos ito na nga, ha, sobrang nakaka-touch ito, mga kasembreros, no. Actually, may iyak ka talaga pagka ganito. Nag-post si Alden sa kanyang Instagram account ng mga scholars, no, na napatapos na naman ng tawag dito ng kanyang nakapasa na pala. Grabe, no, nakapasa yung mga scholars ni Alden. So hindi lang siya graduate, yung AR Foundation niya ng mga scholars ay nakapasa na. So grabe. Talagang sobrang touching at fulfilling ito, mga kasembreros. So si Alden, bihira yung mag-post na mga ganito. Pero kagabi ay napapost siya sa kanyang Instagram story ng mga certified at saka na talaga. As in pasado na sila sa board exam. Tulad neto, si Micaela Timbol, ayan, graduate na siya at nakapasa ng nursing, mga kasembreros. Grabe, no? So, nurse na si Micaela. Congratulations, no, Micaela Timbol. Graduated Bachelor of Science in Nursing. So, siya sa board exam, 37,891. So, Timbol Micaela Henson. So, grabe, no, nakaka-touch ito, mga kasembreros. Tapos, yung isang scholar naman niya ay dito, license teacher naman, no, BS Ed Math, mga kasembreros, no, si Torres Kayan. So certified teacher na siya, no, Bachelor of Science in Education, mga kasembreros, sa major in Mathematics. So 54,596 naman si Kayan Torres. So nag-release na kasi sila, no, ng mga bagong passers ng mga graduates, mga kasembreros. So, isang nurse, isang teacher, at saka, alam ko tatlo yung kanya. Grabe, no? Alam niyo, nakaka-touch at nakaka-bless talaga, mga kasembreros, yung gantong adikain ni Sir, ni Sir Alden, mga kasi. Actually, dalawa lang, no? Nadoble lang ni Alden na pag-post sa kanyang Instagram, si Micaela Timbol, mga kasembreros. So, congratulations sa dalawang graduates, no? Si Micaela at saka si Mary Ann or si Kay Ann, no, Kay Ann Torres, mga kasembreros. So talagang it's fulfilling, no, na magkaroon po ng gantong achievement. Kumaga pa siya, dito yung hindi mo sila kadugo pero by God's grace and favor talagang natulungan mo sila na makapagtapos, mga kasembreros, no. It's something na worth living, mga kasembreros. Tapos ito, may isang vlogger doon may voice over ito, mamaya pa-play ko, mga kasembreros. Sabi niya, pumunta sila dun sa McDo. Tapos sabi niya, pinakamaganda daw na McDo na nakita niya, mga kasembreros. So sobrang aesthetic daw. Sabi niya ay mamaya pa-play ko to, mga kasembreros. Yon, talagang nagandahan niya. Sabi niya, ito na yata yung pinakamagandang version ng McDo napuntahan niya sa Pilipinas, mga kasembreros, no.
lakas pa naman maka Filipino version kasi nga very vintage mga kasembreros. So play ko lang ito mamaya para marinig po ninyo mga kasembreros. Tapos yon, dumadami no, major item tayo. Dumadami ang napansin ko, maliban dun sa mga solid na Cathdynatics din po, ay marami no yung talagang nagpapahayag ng kanilang suporta pa rin sa Cathdyn hanggat walang umaamin. And natutuwa ako kasi 'di ba tayo sa platform natin sa YouTube, talagang dinidebunk natin at saka binubulgar na AI lang pala o fake video pala and so on. So nakita ko sa mga comments minsan na kunwari may nagpo-post na Cathmark, no? Mayor Mark Alcala at Catherine. So yun, sabi nila, hindi, fake yan, edited yan, edit pa more. So parang sila nagiging aware din, no? Parang tayo hindi man nirekta na sinasabi na nakita ko sa kay Sombrerong Dennis na YouTube na ano siya na edited lang yan, so ganyan. So ako parang nagiging part tayo dun sa grupo ng mga vloggers na dinidebunk natin, no? O kung pinapabolang bisa natin yung mga dito na ay fake yan, parang ganun ba? So hindi man rekta pero nakakatuwa na part tayo dun sa grupo na hindi tayo niniwala agad-agad. So nung una lang talaga, no, grabe yung natin. Kahit ako talaga discouraged at saka disappointed, no, mga customers, pero talagang binulgar at saka na-reveal din po booking na hindi pala totoo. AI generated lahat-lahat. So 'di ba parang sasabi natin parati na napakatalino naman at saka napaka-educated ni Ma'am Catherine para pumatol sa isang politiko, mga customers, na ngayon nga ay sobrang sirang-sira na ang image ng mga politicians dahil sa corruption, mga kasombreros. So sabi ni Girl Lizelle Shin, sabi niya, I'm always your fan, whatever happens, still Catherine always in my heart. So si Girl Lizelle, no, talagang solid nito na Cathdinatic, mga kasombreros. Tapos may isa pa dito na nag-post. Actually madami. Pinipili ko lang si Donna May, of course, no, si kasombrerong Donna May Landicho. Shout out at maraming salamat. They both wearing eyeglass, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. Para sila may eyeglasses, no. So pareho nga talaga sila, no. Minsan yung sa cap, yung sa sombrero. Basta twinning-twinning, yung gray yung kanilang suot sa parang same date na pareho yung suot, no. So ganoon, mga kasombreros, no. Yung mga damit nila ay nag-uusap-usap. So dati pa naman na ganyan, no, talagang tayo po ay alam natin yung sequence nila. Tapos yung Aldinatics Cavite, nag-post sila. Actually sila yung una ko nakita nag-post nito 3 hours ago. Belated birthday for Alden Richards, in advance birthday for Mama 10, mga kasombreros. So ito nga yung picture nila, no, doon sa mini celebration nila kahapon sa hindi ko alam kung of course sa Laguna ito, mga kasombreros, no. Baka doon sa tabi or malapit sa McDo niya Phenomenal Box Office Cinema King sa Santa Rosa Bayan. So kasi nakalagay dito is Aldinatics Quezon yung sa Facebook page, pero alam ko yung venue ay dito either Laguna or Makati, mga kasombreros. So pero soon baka may malaman tayo na dito na information kung saan talaga yung yung dito yung venue nila kahapon, no, na nagkaroon sila ng sa Aldinatics din po, mga kasombreros. So talagang masaya din, no. Actually nakaka-touch yung ganito na binibigyan ka ng panahon ng iyong hinahangaang artista, mga kasombreros. So knowing Sir Alden, he values time and sobrang busy ni Phenomenal Box Office Cinema King, pero nakapaglaan pa rin siya ng oras, no, para sa mga fans, mga kasombreros. Tapos ito, 18 hours ago, posted ng balita sa Facebook. Nagbigay ng paalala si Showbiz Insider OG Diaz sa rumored couple na sina Outstanding Asian. So ito po ay ibang vlogger. Kahapon kasi Showbiz Update na yung nakalagay sa Facebook. Pero ito naman ay balita, no, 18 hours ago. So kung ayaw masilip manatili sa pribadong lugar, OG Diaz pinayuhan sina Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala na
ito po ay isang AI generated, no, na mapanabuking natin mga kasambreros. So kung kaya wala ng epekto ito sa atin, no, kasi nga alam na natin yung totoo. Alam na natin yung totoo mga kasambreros. Isa lamang siyang malaking kasinungalingan. At ang nakakalungkot lang dito, marami pa rin ang nagpo-post, no, na mga na mga AI generated, kahit na alam nila na AI ay parang gusto pa rin nila mabuhay sa ganoong uri ng pamumuhay at paniniwala mga kasambreros. So yun po. And then ito, si Donnie, kay Don Bell tayo mga kasambreros, no, nagkaroon siya ng ito para yung pictorial niya, backstage mga kasambreros doon sa Greenwich mga kasambreros. Si Hana Pangilinan yung kanyang kasama dito. Tapos hindi ko lang kung kaano-ano niya si Hana Pangilinan. Malalaman ko rin yan soon mga kasambreros. So dito nga ay acting si Donato, no. Tapos para ito sa kanyang Greenwich mga kasambreros na siguro mga posters and so on, mga kasambreros. Tapos may dito dito si Ma'am Bell. Ang cute ng ginawa ni Ma'am Bell. Parang nag-post siya kagabi, nagkaroon siya ng parang decorations ng parang painting doon sa kanyang kwarto mga kasambreros. So yun, tapos sumayaw-sayaw si Ma'am Bell. change outfits mga kasambreros. So yun, ang cute lang ng parang mahilig din siya sa paintings, no. Si Ma'am Catherine kasi ay mahilig din sa paintings mga kasambreros. Tapos may isa rin dito na nag-post, no, para kay Ma'am Bell, 21 hours ago, the perfect mix of cutie and pretty. So tapos yung picture nga ni Ma'am Bell, or pictures na doon sa kanyang kwarto na inayusan niya mga kasambreros, or nag-decorate siya. Tapos 22 hours ago, perfect couple, Don Bell, no, pareho naka-black, sina Ma'am Belinda at saka si Sir Donato mga kasambreros, no. Talagang perfect mga kasambreros. So inaabang ko ano yung magiging title din ng pelikula, no, ng Don Bell mga kasambreros. So yun, inaabangan natin yung Elena ni Ma'am Catherine, pero habang parang tinatapos pa niya yung kanyang shooting, of course, no, or taping ng Someone Someday mga kasambreros. Tapos siguro Elena kasi unlike kay Sir Alden, medyo detailed talaga magbigay si Alden, no, ng kanyang mga ganap, no, tapos pagkatapos ng Code Gray. So parang siya, no, yung gagawin ni Ma'am Catherine, Elena 1944. Abangan din natin yun. Tapos ano pa ba? So yun lang, no. So far tinatapos niya pa yung Someone Someday mga kasambreros. So kasi Sir Alden marami ang nakapila na sa kanya, no? Love Siargao, no, After ng Stars on the Floor, may Code Gray pa siya, may international na mga collaborations. Tapos yung IME Music Festival, so baka mamaya ay makapagbigyan natin ng update mga kasambreros, no, kung ano nangyari doon sa kanyang IME Wonderful Music or Wonderful Moments mga kasambreros, na first time na ginawa ni Phenomenal Box Office Cinema King sa kanyang showbiz career, no, na magkaroon ng music festival sa SMOA. So wala rin kasi siyang pinapost Alam ko kasi si Sir Alden, kapag may mga ipopromote yan or malapit na, ay nagpo-post siya sa kanyang Instagram pero ngayon wala yung mga scholars lang yung kanyang pinost mga kasambreros. And 7 and 8, diba? Feb 7 and 8. So yun, nagtataka lang ako bakit wala pa rin. So baka naman may ibang team na nag-handle ng promotion at hindi siya kasama, no? Pero nevertheless, ay alam ko magpo-post yan si Alden mga kasambreros. So baka sa susunod na vlog mga kasambreros ay maka-update mga kasambreros. So yun, may bagyo pa rin. Ito, nakawala na pala yung bagyo mga kasus, no? Parang umalis na.
si Bagyong Basyang mga kasombrero. So medyo apektado talaga yung Iligan City, no? Let's continue praying mga kasombrero sa mga biktima po ng baha at kalamidad sa ating bansa. So yon lang actually, no, Team Panatag, Team Kath din. Tayo mga kasembreros. Tapos pe-play ko itong mga videos. Enjoy watching these videos and pakinggan natin of course, no, afterwards ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wala tayo sa cell na kwarto. Okay, wish. Pumunta nga pala kami sa McDo branch ni Alden and sobrang aesthetic pala dito. Dito lamang yan matatagpuan sa Barangay Kanluran, Santa Rosa, Bayan. Ito na ata ang pinakamagandang version ng McDo dito sa Pilipinas. Lakas ba naman maka-Filipino version? Ang ganda talaga. Dito sa loob, parang wala din siyang pinagkaiba sa ibang mga McDo. Pero mapapansin ka pa rin talaga yung parang, alam mo yung mga semento dyan sa gilid, yung mga design. Wala pa nga mga ilang minutes yung order namin at nandyan na agad. Hindi masyadong matao ngayon, siguro dahil Sabado kami pumunta. Kumain na kami agad din, nagutom talaga ako. Kagaling na namin ng medical, guys. That's all for today's video. Bye! Sobrang unique ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title po natin kasi ay Lalamunin Ako ng Tao. Bakit kaya, no? Psalms 56 verse 1, Be merciful to me, O God. King David speaking, For man would swallow me up. No, ito pala yun, lalamunin or lulunukin daw siya ng tao mga kasembreros. Fighting all day, he oppresses me. So ito mga kasembreros ay isang napaka-powerful reminder ng ito ng mercy, no, ng awa ng Panginoon mga kasembreros sa gitna ng ating problema sa buhay. So lahat tayo po ay may kinakaharap na problema, problema sa finances, problema sa relationships, problema kung paano pasunurin tong anak ko na hindi nagdadabog, problema kung paano namin masosolve tong aming may pagkain akong pambili, may hatid ko bang aking anak ngayon kasi umuulan, bumabaha, bumabagyo, marami tayong mga kumaga pa bagay na dito na gustong isolve mga customers kapag may problema tayo. Of course, kailangan nating masolve ito mga customers. And ang mercy ng Diyos ay kailangan kumaga pa ipanalangin natin mga kasembreros kasi ang awa ng Diyos ay talagang kailangan, it's a need mga customers. Kung wala ang awa ng Diyos, walang pagpapatawad. Kung walang awa, walang grace. Kasi connected yan sila, no? Mercy, grace, compassion, love, no, joy, peace, gentleness, faithfulness, self-control, and so on mga kasembreros. So kindness, no, ganun siya, generosity, etc., etc. So connected yan. Pero yung pinakamataas nga ay ang love, no, or pag-ibig mga kasembreros. So this verse expresses deep vulnerability and a fervent cry to God for protection. So of course, no, ito po ay metaphor lamang na sinabi ni Haring David na lulunukin or lalamunin na siya ng mga tao. So he was under pressure, he was under adversity or oppression mga kasembreros na kung saan ay parang dumadami ang kanyang kaaway. Kung kaya parang sinasabi niya na lalamunin na ako or lulunukin na ako ng aking mga kaaway. So kasi nga he was about, kung matatalo na siya mga kasembreros. But he ran to God, no? He asked and he plead to God mga kasembreros for God's mercy. Na yun nga, no? Kasi nga si David ay ang taong pinakamalapit, no? Or a man after God's own heart mga kasembreros. So vulnerable talaga ang tao. So given na yon na tayo po ay talagang kumaga pa marupok, no, sa salitang sa salita ng generation ngayon, marupok, madaling masaktan, no, madaling masugatan, madaling magtampo. So may ganun minsan mga kasunod, no, tampururot. So dapat hindi po ganoon, no. Hindi po dapat tayo matampuhin. So maybe
sa isang taon, isang beses. Sa anim na buwan, isang beses magtampo, pwede yun. Sa mag-asawa, minsan nangyayari yun mga kasembreros. But not to the point na parang mayat maya na lang nagtatampo tayo. So because it's not good, it's not pleasing, at hindi po yun maganda bilang mga anak ng Panginoon na tayo po ay tampururot. Konting kibot lang itampo agad. So hindi po ganoon. David, the author of this psalm, is sharing his personal struggles. As he faces relentless attacks from others, he turns his heart towards God, acknowledging his dependence on divine mercy. So nandun yung divine mercy, no, na nagmumula sa Diyos mga kasembreros. When we feel overwhelmed by challenges or hostility, this passage resonates with us. It reminds us that seeking God's help is a crucial response to the trials we encounter. So ano yung response natin? Dito kasi natitest yung tao kunwari nahihirapan siya, kunwari nakaka-encounter siya ng tao na tao dito na masama ugali, no? Parang tao dito misbehaved yung isang tao, may misconduct yung isang tao. So paano niya i-approach, paano niya tratuhin, paano siya mag-respond doon sa taong kanyang nakakahalubilo, for example. So nagmamatter yun, no? Ganon din po ang nangyari dito kay Haring David. Nung may problema na siya, how he responded. So unang-una niya na ginawa, ayan, nag-decide siya at he always decides he always chooses mga kasembreros to run to God, no, to turn to God mga kasembreros every time na meron siyang oppression, may problema, may trials and so on mga kasembreros. Kasi alam niya yung power ng Panginoon, kilala niya ang Diyos, no, alam niya na kayang gawin ng Diyos mga kasembreros ang lahat ng bagay, because nothing is impossible with God mga kasembreros. So maaring sa tao ay imposible, sa Diyos po ay wala pong imposible sa Kanya. Anything can happen, bad or good mga kasembreros. So depende yun kasi sa ating actions minsan, no? Kapag tayo po ay talagang matigas ng ulo, sometimes kailangan pamalo, no? Kailangan ng problema. So ganoon siya mga kasembreros. And yun ang pinaka kasi 'di ba ang Diyos po natin ay nagsasalita sa iba't ibang pamamaraan. Nagsasalita siya at nagre-remind unang-una sa kanyang salita sa Holy Bible, no? Kapag tayo pa nagbabasa ng kanyang salita sa Biblia, nire-remind niya tayo na ganito dapat ang dapat gawin. So kapag hindi tayo sumunod, maaaring may konsensya na yung ating conscience ay sometimes, parang tama ba to? Di ba may mga times tayo na gano'n, tama ba itong gagawin ko? Tama ba ito? So parang mali. So wag po nating baliwalain ang konsensya mga kasembreros. So pangatlo, pwedeng sa tao, no? May magre-remind sa atin, yung ating magulang, yung ating pastor, yung ating kaibigan na Christian, and so on mga kapatid, for example, kuya or ate, for example, friend, for example. So ways din yun ng Panginoon mga kasembreros na tayo po i-remind ng tama nating gawin. So hindi naman yun. Tapos yung isa, yung pang-apat mga kasembreros na pamamaraan ng Diyos na siya po ay nagsasalita sa atin at nagre-remind sa atin ay yung pinakahuli, yung circumstance. Magbibigay siya ng problema or challenge sa atin mga kasembreros, or test, no? Doon na po siya papasok. So yun ang pinakamahirap actually, yung circumstance, yung magbibigay siya ng problema at challenge sa atin, no, na kapag hindi tayo nakinig sa salita, kapag hindi tayo nakinig sa konsensya, kapag hindi tayo sumunod sa mga advice at saka paalala ng ating magulang, ng ating ate, kuya, or mga kaibigang Christian. So kapag hindi pa rin tayo nakinig, so doon na papasok ang tinatawag na circumstance, which is parang ayaw natin mangyari. Pero kapag yun yan, no, parang isang tatay na pag hindi na sumusunod sa isang utos, 2, 3, 4, 5, 6 na utos, no, pag ayaw pa rin sumunod ay baka mapalo at saka makarinig tayo ng masasakit na salita. So ganun din po. Kasi nagpapatunay din yun na kapag tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon, nagpapatunay po yan na legitimate tayo na anak. Kasi di ba yung isang bata, hindi mo nang pagagalitan yan kung hindi mo siya anak, or hindi ka guardian niya, or hindi ka related sa kanya, or hindi mo siya kamag-anak and so on, or hindi mo siya kasama sa loob ng bahay. So parang ganun din po ang Diyos. Hindi niya tayo didisiplinahin kung hindi tayo legit na anak niya mga kasi. Ibig sabihin kapag didisiplina tayo, kapag merong mga circumstances, ibig sabihin po ay legit po tayo na anak niya, or part ng kanyang family mga kasros. Depende na rin yun. Baka naman ay magnanakaw ka pala o holdupper ka, tapos nagkaroon ka ng problema, ay mag-isip-isip ka.
So baka parusa na yan ng Panginoon sa iyo or punishment. He knew, or David knew, throughout the history, David faced many enemies, including the fierce Philistines. So he knew that relying solely on himself would lead to failure. Instead, his faith was centered on God's strength and mercy. So naisip talaga yung parati ni Haring David na kapag aasa siya at didepende sa kanyang sariling lakas, sa kanyang sariling strategy, sa kanyang sariling kalakasan, sa kanyang sariling utak, no, sa kanyang sariling dunong or karunungan, ay matatalo siya. Okay? It will lead to failure. However, kapag ang kanyang pananampalataya at dependence ay umasa siya sa Panginoon, mga kasembraros, at saka sa lakas at awa ng Diyos, ay it will lead him to victory, mga kasombreros. So the phrase "man would swallow me up" depicts the feeling of being devoured by our challenges. Yung parang nilalamon ka ng problema. Okay, so ganun siya, mga kasos. Kasi nangyari yan, di ba? Nangyayari talaga yan sa atin, mga kasos. No, kagaya naman na-mention ko, noong January 28 ay sunod-sunod, no, yung nangyari sa amin. Hospital ang kuya ko. Tapos pagkahapon ay namatay yung baboy. And then yung nangyari pala doon, nung mga sumunod na araw pa, dalawa, no, lahat na namatay, mga kasimiros ng baboy. And then, nagkasakit pala yung una, namatay. Tapos yung ikalawa na gagawin sa, malaki na, no, malapit na sana siyang talito maging nanay, mga kasimiros, yung nagkasakit. So, binenta na lang, mga kasimiros, no, sa murang halaga. So, ganun siya. Kaysa naman sa hindi siya mapakinabangan. So, ganun po, mga kasembreros. So, yun. May mga times talaga sa buhay natin na parang, Lord, kaliwat kanan ng problema. Parang nilalamon na kami ng problema. Pero sabi namin, pagsubok lamang to ng Diyos, no? It's a test of faith, mga kasembreros, sa amin. Sa amin ni nanay at sa aming pamilya, mga kasos, na sunod-sunod po ang problema. So, yun. Kapag tayo po ay naging faithful, tapat pa rin sa Panginoon at nagtitiwala sa Kanya, there will be a blessing afterwards, mga kasembreros, and we're waiting for it. Moreover, examining the context of the verse signals to us the importance of community and support. So kagaya na mention din natin, community and support, yung may mag-advise sa'yo ba, may magpapaalala sa'yo na ganito dapat ang gawin, ganito dapat ang gawin, nandyan yung magulang natin, yung kuya, ate, relatives, and so on, mga kasembreros. So dapat makinig po tayo sa kanila. So kung sa 10 nag-advise sa'yo, isa lang yung kakaiba, siyam yung nag-agree sa isang tono or sa isang advice. So yung siyam yung iyong yung iyong susundin, mga kasembreros, na palagay natin ay tama yun, no? At yun ang mas nakakabuti, mga kasembreros. So yun po. And of course, no, talagang manalangin, because sa panalangin talaga ay gagawa ang Diyos ng pamamaraan na ililid niya tayo doon sa tamang landas at tamang desisyon, tamang plano para sa atin na ikabubuti natin, mga kasembreros. Alright, and parati nating tatandaan, hindi gugustuhin ng Panginoon na tayo po ay nahihirapan parati. Kaya gusto niya na kumapa tayo po ay may joy, na may kagalakan, at saka may fulfillment ang purpose ng buhay natin sa mundong ito. That is why hindi niya katuwaan yung salamat at nahirapan siya, salamat umiyak siya, salamat. So hindi po ganoon. It is, gumapa yung joy ng Panginoon ay joy din natin. Ang joy natin ay joy din ng Panginoon sa tama at saka sa katotohanan. Alright, so now sa Word of God, no, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at total reliance sa Panginoon, mga kasembreros, every time na kapag nilalamon tayo ng problema at ng mga challenges sa buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent, and wonderful name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion or companionship of the Holy Spirit of the living God. And everyone will say Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, pa. Alam po, I love you.